Billboard Philippines. Volumes. On this episode of Volumes, we have the first Filipino hip-hop group to top the charts. O-Side Mafia joins us on the show today. They share memorable backstage stories. We go behind the music and see where and how the group started. All that and more on Volumes. Billboard Philippines. Volumes. Welcome to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volumes on your favorite artist stories. And today with us is the #1 hit makers, O-Side Mafia. We are with Cash, G, Slime, and Bergs, otherwise known as Carlos. Welcome to the show, guys, man. Thank you for doing this today. Salamat. Okay, so let's get right into it. How did O-Side start? Take us there. What happened? Nag-start talaga yung O-Side. Kaming dalawa muna ni G. Okay. Tapos, kasi magkababata kami. Siya yung unang nagra-rap talaga. Damn. Tapos, meron siya sumikat dati na cover. Ano yun? Sana Di Na Lang. Okay, Sana okay. Di Na Lang. Niremix niya. Tapos sabay nagigitara siya. Nirapan niya yon. Sumikat. Tapos sabay gumawa pa siya ng ibang videos na para nagra-rap siya. Tapos nakita ko. Sabi ko sa kanya, yo, tol, tulungan mo ako. Ganto ganyan. Gusto ko mag-rap. So, ganito, ganyan. Tapos, nagpatulong ako sa kanya, gumawa ng track. Nagawa namin unang track, anong title nun, G? Mga tropa. Ay, hindi, bago pa yun, yung yung sa ating dalawa. Ano yung tatlo yun eh? Tatlo. Oo. Kumikita, ano pa ba? Hindi, wala pa yung kumikita. Suabe. Yun. Suabe. Kumikita, suabe, at saka, basta meron pang isa yun. Nagawa namin siyang tatlo. Tapos, sabay Tapos, nagtatrabaho kasi siya dati sa club. Nag-waiter si G dati sa club. Sa Malate, sa Sherwood. Si Slime, malapit lang siya dun. Okay. So, tapos dati sila, magka-skate sila. Magkaklase sila. You guys skate? Yeah, silang dalawa. Okay. What's your boards? Wait, one real quick. What do you guys ride? What's your favorite, Yung bird ko, ano yung element? Element, my Yeah. boy. Element. Okay. Cool. Continue. Ayun, tapos sabay, ayun nga, dahil magkaklase sila, magkababata, magkakilala sila. Ngayon, nagkikita sila dun sa bar na pinagtatrabuhan ni G. Yeah. Tapos, parang nagkakamustahan sila doon. Hanggang sa nagkayayaan sila gumawa ng track. Kasi si Slime, may kaklase siya na producer na nagbigay sa kanya ng beat. Okay. Kasi dati, nakaw beats lang kami. YouTube beats. We all start there. Be honest. Lahat ng rapper sa Pilipinas. Tapos, hanggang sa binigyan siya ng beat, tapos nalaman namin na yung beat gawa talaga ng tropa niya. So, tuwan-tuwa kami. Perfect. Yun, perfect. Parang, hindi na to nakaw. Baga, beat na namin to Official, talaga. yes. Official na to. Rapper na kami. Parang gano'n. Tapos sabay, hanggang sa nag-usap sila, gagawa nila ng track yun. Tapos ngayon si G, dahil ako nagre-record sa amin, dinala niya si Slime sa bahay. Okay. Yun, yung trap house namin, maliit namin na trap house, mapapanood nyo yun sa vlogs. Tapos, dinala niya dun si Slime. Tapos, yun, nag-record kami, nagawa namin yung Respeto. Damn. Tapos, ang makulit pa doon, gumawa kami ng track. Ito na, gumawa kami ng track, di ba? Kinabukasan, ako kasi hindi na ako nag-aaral nun. Kumbaga, music na talaga ako, 100%, parang ganun. Tapos si Slime nag-aaral pa siya. Hindi pumasok. Kumatok sa kwarto. Puta kinig yan. Kumatok sa kwarto ko. Kami, kakakita nyo lang namin Di pa kami masyado close. Di pa kami masyado close. Yeah. Kumakatok na siya sa kwarto. Umaga. Ginigising ko siya. Best friends agad. Yan. Rap na. Kaya nag-click din Yan kami. ang close. Kaya nag-click din kami ni Rap na Slime. agad. Tapos ang kulit pa nun kasi pag kakatok niya sa akin, pagkakita ko siya, uy, alam ko na agad magre-record siya eh. Yeah. Alam ko na agad eh. Ngayon sinabi niya, record ako. Gano'n, ganyan. Di ako kumain. Walang ilamos, record agad tayo. Tapos yun, O-Side na pangalan naman. Nabuo siya dahil sa tropa namin na si Toti. Shoutouts kay El Toti. Meron kasi sa lugar namin, Orosa, at saka George Bocobo. Okay. Yung George Bocobo, tinatawag siyang B-side. Okay. Yung B-side. Tapos, tatambay kami isang araw sa Bocobo. Sabi nung tropa namin si El Toti nga, tambay naman tayo sa O-Side. Ayun yung Orosa. Damn. Yun, okay. yun. Narinig na O-Side. Parang okay yun Yeah. Yun, ginawa namin O-Side. Pero tapos dahil nakikinig rin kami sa Shoreline Mafia, namin siya, yung Mafia kinuha namin. Ganun. Tapos sabay dinukto namin sa O-Side Mafia. Yeah. Tapos naging O-Side Mafia na siya. Bay Area vibes. Yeah. Tapos dahil yung Shoreline,
malapit sila sa Bay. Kami rin malapit kami sa Bay, Manila Bay. Yeah, yeah. Yun. Tapos Bay may parang Area vibes. Yeah. Bay Area vibes yun. Tapos yung tunog din namin na gusto. Aha. West Coast type shit, Bay Area type True. shit yun. Sabay, yun, hanggang sa nag-click kaming lahat, nabuo namin yung O-side ngayon, dito na kami. Damn. Billboard. Yeah, Hindi mo, hindi ko alam na dadating kami talaga That's sa it. ganito. Word. Kaya na, kasi yung mga pinagsasabi namin sa rap, parang hindi siya pang Billboard. Parang ganun ba, parang Sobrang SPG. natural. dati kasi Yeah. ang tingin ko sa Billboard, parang ano eh, sobrang taas niya. Kaya bawal ka magmura, bawal ka ganito, Yeah. bawal yung pang street na Sagrado, sinasabi. no? O baka parang sagrado, ganun. Pwede Yeah. pala. Dito na kami. I think the thing is this. It's like you guys represent culture. Yeah. Yeah. Yung pinanggalingan namin. That's the point. Everything that you said right now is culture. It's like Word. everything's correct. And what does Oside is where you come from. Things that surround you, mafia. Mm. Some people look at it as a bad thing, but no, it means family. It means respect. Word, It means word. loyalty. It means sticking together. Word. Yeah. And that's what you guys did. Yeah. And that's important, Uh-huh. especially in this, the rap game is very tricky. It's very it's hard to stay on top. Yeah. A lot of people want the spot, but I think right now genres are opening. The music industry is opening, and when you're Right. saying you think Billboard is, you guys are number one. Yeah. I mean, Huh. the numbers speak for themselves, right? Yeah. So Billboard is what is happening right now in music. It's what's relevant and what's matters. It's what's Filipino. And that's you guys. You guys are now. So always remember that. Don't let anyone ever look at you and be like, you're streets, you're Cali, you're this. No. Yeah. We did it. You Yeah. guys Yeah. are legit. Yeah. Huh. Yeah. Yeah. No, you guys are young guys that are doing it. And that's amazing, Much respect to you guys. Salamat. Appreciate. How did you guys meet Burger? Ito Yeah, maganda. Birds. Si Burger, na-meet namin siya sa studio ng Viva. Sa ano? Yung track na Ameration. 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 Ang nangyari kasi, parang yung Tus Brothers, pinapatawag nila kami sa studio nila. Doon nga Yeah. sa Ameration. Yun, pumunta kami, pumulap kami, ganito, ganyan. Ano? Big shoutout sa Tus. Yo, big shoutout sa Tus pala. Yes, Big shoutout sa Tus. all day. Dito din sila. Yun, pinatawag nila kami. Pumunta kami doon, tas nakita namin si Burger. Una ayaw sa amin ni Burger eh. Lumabas. Umalis ako kasi ang dami nila eh. Ang dami nila sa Kasi, studio. ayun niya eh. So, We out of here. We out of here. Hindi ko kasi, unang-una kasi di ko talaga sila trip. Yeah, Kasi ang dami nila eh. So like, gumawa na lang ako ng beat mga 5 minutes, which is yung beat na yun is yung crashing. Yeah, Okay. yun. Pagpasok namin 5 minutes lang yun, tapos lumabas ako. yun. Natulog ako sa kabilang studio. Tapos tapos gumising ako, may narinig akong sumisigaw. Tapos siya pala yun. So sabi ko, Ano nga, ang angas na ito. So, Naalala ko na pagpasok namin ng studio nila, nagpe-play na yung beat na yun. Yeah. Tapos sabay naisipan na lang namin siya ni G. Yung lyrics namin doon, matagal na talaga siyang lyrics. Baga napasok lang namin doon. Ayun. Tapos yun. Di nila alam, no? Tapos yun, nung napunta kami sa Ameration, nakita namin si Burger. Una lumabas si Burger. Tapos nung pagbalik ni Burger, ay pagpasok pala namin, para nasimangot na si Burger. Parang ang dami kasi namin talaga eh. Yeah. Siguro mga 15, 20, ganun. Yeah. Tapos sabay, ngayon, pagpasok namin lumabas si Burger, bumalik siya, tapos na yung track. Nakaspit na kami, ito, O-side. Tapos wala pa yung Tus Brothers. Ngayon, nung narinig niya yung boses ko, parang nagstay na siya doon. Yeah. Pinakailaman niya na ngayon yung It was nakisali different. na. Tapos sabay, pagtapos nun, pag uwi namin, mga 2 days, 3 days, nag-send siya sa akin ng beat. Hindi. Ano na ako sa'yo, lumapit na ako sa'yo. Pagtapos pala nung namin, Remix. pagtapos nung record namin, di ba pagtapos nilapitan mo, kinuha mo yung IG ko. Parang ganun. Messenger. Ganun. Messenger, kinuha niya. Sabay nag-send siya sa akin ng beat. Ayun yung beat ng 20 Deep. 20 deep. Ayun yung pinaka-first hit namin na nagawa, yung 20 Yep. Deep. Yeah, yan. Yeah. Actually, yung 20 deep, dapat sa US ko yun isend eh. Okay. So like parang sabi ko may potential to sa kanila dahil sa dark grit ngayon. So yun. I think the production, like I remember, because at the first time I saw O-Side, it was kind of, I think it was like a XX Tentacion Yeah. type. Yeah, X, something X, like that. I X. saw some videos of you guys, and I was like, damn, this is pretty crazy. The energy was there. But I think when Burger came in, that's when the level of production, Quality. yeah, it came up. So it took what you guys were already doing, the energy and that feeling, but then it refined it. And then it was like, okay,
now it's like, yo, it's your own thing. It was crazy. That was beautiful moment, for real. Really big for hip-hop. So. Tsaka, yung 20 Deep pala, nirecord namin siya freestyle. Yeah. Dalawa kami ni G. Una Sa nakagawa. IG live mo, no? Naka-live pa kami sa IG. Parang trip-trip lang talaga yun. Yung may send sa akin producer, ganto ganyan. Parang share ko sa IG live na, may send sa akin producer, ganto ganyan, beat, ganto ganyan. May freestyle lang ako, try ko. Ngayon, nung pinreestyle lang, hindi ko alam na mag-aagawa ko siya. Tapos nung narinig namin, parang, fuck, tanga nakakaiba to ah. Yes. Parang iba kasi siya sa mga nagawa namin track dati. Parang yung vibe niya parang unique, sobrang unique pero solid. Parang gano'n. Ramdam mo, no? Ramdam mo parang gano'n. Yun. I guess the next thing, you guys have been doing a lot of music. You guys got a lot of fame behind you now. A lot of fire behind what you're doing. Tell me about tour. What's it been like touring? Give me some like crazy moments on tour. Or if not crazy, mga memorable moments. Meron na agad. Shoutout sa tropa namin si Blicky the Destroyer. Blick the Destroyer. You gotta say it now. Perwisyo. Cameraman namin siya. Buhay na perwisyo. Kada pupunta kami sa isang lugar, pupunta kami, magtutur kami, ganto ganyan. Siyempre, cameraman namin, kasama namin lagi. Okay. Shout out Blicky. Shout out Blicky. Pag drop kami sa isang lugar, di pwedeng aalis kami nang walang nasisira. Okay. Rockstar. Tapos, mababali, mauurong, may mababali. matanggal. Lahat. Yung kama, lumulubog. Yung iba kasi parang di na pwede ikwento. Yeah, okay, gotcha. Yan. Okay. Ayun, para sa akin, sila. Ano pa ang sa inyo? Pinaka-crazy na nangyari sa tour? Crazy, lagi mong ginagawa. Lagi kang tumatalon eh. Lagi kang tumatalon sa mga tao eh. Parang bigla mo na-unlock yung ganun. No? Ang sarap sa feeling ng ganun eh. No? Meron na one time, nag-event kami, tapos may pumunta doon na fan. Tapos tinangat niya yung damit niya, nakatato sa ganito sa buong dibdib niyo. Madman stand. Damn. Yung pinaka-crazy. Dito, buong dibdib yun. Pinabuo. Dude, that Crazy. I'm telling you, that means you're making an impact on people's lives. Like, I have some of my best friends from Dumaguete, Midnasty din. Their fans, they tattoo Midnasty's face on their face. Midnasty? Yung mga friends ko. Yeah. Shout out sa Midnasty. Shout out Midnasty. Knowing that people are already doing that with your music, man, you're making an impact on their life. Like, you're helping them get through what they're doing. Because you don't just get someone's name tattooed on yourself, bro. That's crazy. I love that. Yeah. Okay, one thing I love about O-Side as well is that I see you guys do a lot of stuff together, but you also do solo tracks, right? Like you guys have your like own like things that you're doing. Tell us a little bit about that. Is there like albums for O-Side? Is there albums for each of you as well? Kami parang hindi namin napapagplanuhan gumawa ng album. Parang Pag solo lang. Pag solo, may collab-matic. Yan. Pag solo may collab. Kasi pero hindi parang solo. para sa akin, ako kasi pumipigil sa kanila na wag mag-solo eh. Kasi parang sa mga nakikita ko sa mga grupong nagdaan na parang kagaya rin namin, parang nung may nag-solo sa kanila, wala na yung grupo nila. Gets. Yun, so kaya gusto ko sana, wala mo na mag-solo o pwede tayo mag-solo kung may kakulab ka. Pero yung solo na maglalabas ka ng solo lang talaga. Parang YouTube mo, sariling YouTube, Facebook, nawawala yung mga essence wala ng kami group. mga page sarili, parang ano lang kami. Still, wala kaming page. Private account, ganun. Okay. Parang Gusto Walang O-Side lang Madman talaga. Stand na page. So O-Side. it's really Yan. the Walang O-Side Madman Stand na Mafia. page. O-Side all Mafia day. lang. O-Side talaga siya, hindi siya pwedeng maging G, Cashman, maging Madman. Siguro sa susunod, Yeah. ganun. Eventually. Sa future, pero parang sa ngayon hindi ko pa nakikita maghiwalay kami, tsaka ayoko rin maghiwalay kami. I Parang love that. Yeah. di rin kasi sa music lang kami konektado kumbaga sa totoong buhay. Totoong Marami buhay. kami naranasan. Nag-adlib agad. You guys had it on the same. Kasi Nagla. alam niyo marami Yeah. kaming naranasan na hindi pwedeng sabihin sa mga tao na sobrang grabe na gano'n. Yeah. Na magkakasama kami na hindi kami... Nagkasubukan na lahat. nagkasubukan na lahat-lahat talaga. Parang as in subukan na kung ano maisip niyo subukan, ay na yun. Yep. Yun. Pero wala pa rin bumitaw sa amin. Ito pa rin kami, parang gano'n. Dude, I love it. I think the brotherhood, just like what we were talking about earlier, it's there. It's like it's really you guys versus the world. What is the future for O-Side then? Like what do you want out of this? What's the goal? History. History. Legacy.
mapasaya namin mga pamilya namin, magawa namin yung mga gusto namin. Gusto ko sana sa future parang maging isa kami sa parang mga kinikilala ganun. Parang mga ayoko mamatay pero parang Tupac vibes na parang kahit patay na siya, sinasoundtrip mo siya na parang buhay pa rin siya. Mala Snoop Dogg ganun. Forever relevant. Yun, laging kahit relevant. Hindi na mag-rap, kahit hindi na shit. Tapos sari-sariling island. Ganun. Sari-sariling, ayun yung pangarap namin, sari-sariling island. That is like so real. Like, I interview a lot of artists, and no, there's nothing against anyone's dreams. Like, whatever your dream is, it's fine, right? But I love what you guys are saying because like you just want your music to be remembered. You want to be remembered for what you did. That's a really beautiful thought, guys. And that, you know what I mean? Like sticking to that and being all about the music is gonna be the reason you stay. Because all the other shit, it's fake. The music is forever. You know what I mean? So you keep sticking to that, everything else will come to you. The world will come to you. Word. Damn. Whoa. Realizations. Man, no, you know what? You guys are doing great things. Thank you for doing this Billboard thing today as well. Salamat. You guys, for me, this whole hip-hop series that we're doing right now, we're saying that this is for the future of hip-hop. You guys are the future of what's happening. You're the now. Continue what you're doing. Keep giving us those hits. Keep sticking to who you are, the brotherhood. Is there any last words you want to say to the people listening right now? Ako, galing kay Costa Ashman, gusto ko lang gawin nyo yung gusto nyo dahil dadaling kayo niyan kung saan nyo gusto. Ayun lang. Puro pasasalamat lang sa lahat. Simula sa manager namin, media team, mga mahal sa buhay, pamilya, girlfriends, and all that. Yan, maraming salamat sa lahat palagi at palagi. Yun, mga puro fans. pasasalamat lang talaga. Wala nang masabi kasi yung mga nangyayari na yung mga pinapangarap namin. Kumbaga, chine-cherish na lang namin yung mga bagay-bagay. Nag-explore kami, ganun. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Kung di dahil sa inyo, wala kami rito. Salamat. Burger. Wala. Ganun lang din. Si Burger parang pero NPC lang seryoso, maraming salamat. Tapos, gusto ko maging totoo kayo sa sarili kasi magre-reflect yun sa product nyo somehow. So, yun. Tuloy-tuloy lang. Yeah, well, like, continue what you guys are doing. This has been Billboard Philippines Volumes. This has been us with Oside Mafia. Yo, thank you. Thank you. Maraming salamat. Billboard Philippines.